Hindi na po malaman at hindi rin makasagot. Yung iba ay nanahimik na lang na mga DDS supporters at vlogger kung paano i-counter nila yung nagpuputukang mga balitang kakaiba diyan sa Quadcom hearing sa Kongreso, na nahukay ng nahukay kung ano ang mga di umano nangyari sa nakaraang administration. Okay? At dahil dyan, kahit yung mga identify sa Duterte administration na mga police, colonel, politiko, abogado, hirap silang magpaliwanag kasi matindi po yung mga record, ebidensya na nakakalap ng Quadcom hearing at yung kanilang mga testigong buhay na merong mga sinumpaang salaysay. Alam nyo, ang sinumpaang salaysay, matibay yan dahil paninindigan niya ng gumawa. Sa issue ng Pogo, issue ng human rights violation umano, at marami pang iba. Yan na po ang lumalabas dun sa 7 joint public hearing ng Kongreso at magpapatuloy yan kahit nakareses. Nagsisimula ng umaga, pag may schedule sila hanggang gabi. Last week ay naabot ng madaling araw sa dami ng testigo. At pati na po yung mga Chinese national, mga nag-fake ng dokumento kung paano naging Pilipino, tulad ni Alice Goo, Crasanda Ong, at kung ano sino-sino pa. Hirap na hirap silang magpaliwanag. Dahil patuloy pong nakakatanggap ng mga dokumento, impormasyon ang Quadcom hearing at yung mga congressman mismo. Ako nagugulat din dahil lagi ako nanonood sa kanila kung saan ang gagaling yung mga dokumento at testigo. At may mga sinumpaang salaysay na pinanotary pa. Isipin mo. Ibig sabihin, pinaninindigan nila. Sana sumagot pa rin yung kampo ni Duterte para madinig ang kanilang panig. Pero inibitahan, wala Ewan ko, sa susunod na hearing, darating na si Pulong Duterte. Yun ang sumulat at sabing siya daw ay mayroong quick response. Pero last hearing, hindi dumating. Siguro sa darating na mga hearing ulit, ngayong linggong ito, baka dumating na. Kailangan kasi, gusto rin nating mapakinggan. Hindi naman po lahat ng inakusahan, guilty. Huwag nating kalimutan ang Kongreso and aid of legislation lang yan. Hindi ang korte. Sa court pa rin pupunta kung kinakailangan. Kaya lang, sa dami ng nanonood, dahil live sa social media, sa buong mundo, may mga kanya-kanyang interpretation at pananaw. At may opinion ang mga mamamayang Pilipino. Yan ang parte ng demokrasya. Yan ang kahalagahan ng ating pagsubaybay sa mga nangyayari. Kahit masalimuot, kahit na buhay ang nakataya ng mga testigo at ng Kongreso, ginagawa nila para makarating at malaman ng taong bayan kung ano ho ang mga pwedeng nangyari at pwede pang mangyari. At kaya para din maiwasan, sabi nga ni Congressman Barbers, Congressman Dong Gonzales, Suarez, Fernandez, Paduano at Barbers, lahat na sila doon. Yung chairman ng 4 na committee na naging Quadcom committee, ayaw na nilang mangyari pa muli sa darating na panahon. Kaya kailangan gumawa ng mga batas na mas mahigpit ang magiging kaparusahan sa mga umaabuso ng mga taga-gobyerno sa mamamayan at sa mga sibilyan. Especially kung may mga pulis pa rin na nadadawit sa kalokohan. At lumalabas doon sa hearing, mga kernel ng PNP ang na-involve, nagpagamit, at umaamin yung iba. Yung matindi, mga pulis din yung umaamin na sila'y nagamit dahil sa takot, at ang kailang itinuturo ay mga kernel din ng pulis dati at kasalukuyang mga opisyal ng PNP. Yan ang mabigat. Kaya sa isang banda, para sa kaalaman ng Pilipino, naging positibo. Pero sa imahe, lahat tayo damage kasi nakakahiya yung nangyari.
kung totoo ang lahat na nagputukan sa hearing na yan, masyadong naabuso, masyadong inabuso ng mga taong nabigyan temporary ng kapangyarihan ang karapatang pantao at iba pang mga issue under investigation sa ngayon. Kaya tama lang na ipagpatuloy ng Quadcom ang hearing kahit sila ay naka-recess. Kasi nag-recess na sila, ang regular na kailang pagbalik sa trabaho ay sa November pa, after UNDAS. So itong buong October ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga hearing nila. Ayan, okay? Sa Senado, hopefully, tutuloy din nila ang mga hearing, lalo na sa budget. Kasi para pagdating ng November, madali nilang ma-final na yan. Isa sa mga inaabangan dyan, yung budget ng Office of the Vice President. Kinat, malaking, kalahati, ang tinanggal ng Kongreso sa budget ng Office of the Vice President kasi hindi nakipag-coordinate ng matino. Sa Senado, mukhang may kakampi yata. Tingnan natin, kaya matinding debate yan pagdating sa Bicameral Conference Committee. Pag ibinalik ng Senado ang original na budget ng Office of the Vice President. Hindi papayag ang Committee on Appropriation at Congress Delegado, Congress Team na haharap doon sa BICAM. Kasi yung BICAM, Congress Team at Senate, mga senador. Doon sila magdidebate. Paano pag-isahin? Doon, matinding sila lang yan, off the record yan eh. Walang media nagbabantay doon sa debating yun. Sila lang yun. Tingnan natin kung paano. Okay? Abangan natin. Marami ho. Walang holiday ang balita. Walang recess sa Kongreso at Senado ang balita. Kaya naman ako, pinangangako sa inyo, magpapatuloy at tuloy-tuloy po itong aking mga channel. Kaya tulungan din po ninyo ako. Paki-like ng ating mga video. Subscribe and follow. Tulungan po ninyo ako dahil paninindigan natin ang mga tamang ginagawa ng ating Pangulo, lalo na ho sa mga programa niya, pang-ekonomiya, seguridad, food security, issue sa West Philippine Sea. Uy, nabalitaan ba ninyo? Talagang seryoso ang mga malaking bansang kaalyado natin tumulong sa Pilipinas. Yun yun. Tulungan natin si Pangulong Marcos sa isyong yan. Pero pagdating sa politika, may kanya-kanya tayong paniniwala dyan. Kasi ako naniniwala, ang mga Pilipino dapat hindi ma-impluensyahan pagpili ng kandidato. Dapat ipaubaya sa individual na mga botante ang kanilang sariling diskarte kung sino ang gusto nilang iboto. Ayan po yan. Okay? Pero pagdating sa mga programa ng Pangulo, suportahan natin. People's money ang ginagamit. At sa ngayon, wala naman tayong nakikitang negatibo. Kahit nga si dating Pangulong Duterte, nagsalita na. Wala siyang nakikitang maling ginagawa ang ating Pangulo. Wala siyang nakikitang dahilan para banatan si Pangulong Marcos. Yan ang sinasabi ng dating Pangulo doon sa huling statement niya doon sa kailang assembly ng kailang partido. Na taliwas at malayo yung ginagawa ng kanyang taga-suporta na bumabatikos pa rin. Pero ang ating dating Pangulong Duterte ay sumasang-ayon na base sa kanyang statement sa nakikita niyang ginagawa ni Pangulong Marcos. Hindi ko alam kung anong motibo niyan. Bahala na po kayo. Please like, subscribe. Huwag niyo kong kalimutan. Palakasin natin, magsama-sama tayo at para sa bayan, para sa bansa at sa ating administrasyon under President Marcos Jr.